Hello mga kabiyahero, mga idol, Sir Justin, Sir Antonio, Artemio. Ito may ano yun ako uli para maklaruhan nyo yung ano. Kaya ko pinakikita yung napagbiyahe ng pagmaniho ng walang clutch, na yung sinasabi kong importante talaga ang pagrevolusyon para maano nyo talaga na ang paggamit ng pagdouble ang clutch. Kasi yung sa mga isang apak lang ng clutch, ano yan, pumapasok yan yung halimbawa walang karga, yung magaan lang ang karga. Kaya ko inaano ito na masanayan talaga ang pagbumba ng clutch, lalo na sa ahon. Yun ang pinaka-importante na magrevolusyon. Kasi yung sa kung aahon ka na loaded, na medyo ang maglo-logger ka, kung gagamit ka na ng logger galing tersera hanggang segunda, yung pag medyo mabilis-bilis pang takbo mo, na hindi ka magdo-double clutch, hindi ka magbobomba na magre-revolusyon, yung hindi yan papasok na basta-basta. Papasok yan kung babagal ng takbo. Halimbawa ang takbo ng tersera nasa mga 20, hindi papasok yan. Papasok na lang yan kung bumagal ng takbo mo hanggang mga 15 o 10, yan papasok ng kambyo. Mabagal na yan, kumbaga sa bitin na kung 10 na lang ang takbo mo. Papasok yan kung mabagal ng takbo. Hindi katulad ng nagre-revolusyon ka na pag umapak ka ng clutch, yung pag-revolusyon dyan, pag up galing kang tersera, pag apak mo hang neutral, balik agad ang clutch, seconds lang, tapos nakarevolusyon ka na. Kahit nakarevolusyon ang paa mo, nakarevolusyon ka na, basta nakapagbumba ka, dahan-dahan yan mapapasok yan. Basta pag angat mo ng paa mo, nakarevolusyon ka na, balik agad, tapos itulak mo lang siya ng bahagya kahit mga 50%. Kahit hindi masyadong nagminor ang makina, papasok yan. Pero ang pinakamaganda para makuha mo kagad, para makuha nyo yung niyan, maintindihan, doon ka muna talaga sa kapatagan, sa patag muna mag-practice. Hindi ka pwedeng makapag dyan sa ahong, kasi hindi mo talaga. Yung kasi sa kapatagan, makukuha mo yung yung tamang revolusyon, yung takbo ng truck, yun makukuha mo yan. Yung pag nakuha mo doon sa kapatagan, ganun pala ito. Basta importante lang, pag nagrevolusyon ka, yung paa mo babalik muna sa taas, tapos balik agad sa baba. Yun, itulak muna kung paluger. Yun ang Kaya ko inaano ito sa yung importante talaga sa mga para sa mga baguhan na driver talaga ito, na hindi pa nakaka-experience magmaniho ng mga heavy, katulad ng mga 10-wheeler, trailer, heavy dump truck, yung talagang heavy na dump truck. Kasi yan, hindi talaga basta-basta papasok yan. Kung kahit ka magrevolusyon sa ahon, kung ang paa mo nasa baba, kahit ka magrevolusyon kung ang paa mo nasa baba, baliwala yun, papasok din yan. Kaya lang mabagal ng takbo mo. Yun, kailangan pag revolusyon mo, yung paa mo nasa taas, tapos balik agad, seconds lang sa baba. Yun, itulak mo siya, hintayin mo lang yung minor, kusang papasok yan. Yun nga, ang inaano ko na pag-aralan nyo, doon muna sa patag. Pag nakuha mo na yung talaga, na maintindihan mo na yan, ganyan palang pag-revolusyon, yun, pwede ka nang umano sa ahon. Tapos yun nga, kaya ko pinakikita yung pagmaniho ko na hindi ako umapak ng clutch. Kasi pag nangambyo ako, basta wag lang hihinto, hindi lang tayo matraffic, pwede ako hindi umapak ng clutch. Basta wag lang huminto, kasi pag huminto na, hindi naman pwedeng aapak ka na, hindi ka naman pwedeng kumambyo na hindi ka aapak ng clutch, masisirang transmission. Malaking tulong ito mga kabiyahero doon sa nagbibiyahe pa lang ng ELF, na hindi pa nakakamaniho ng truck, yung heavy.
Yan talaga ang ano ng pagda-drive. Pag ano ng kambyo, yon ang tama. Kasi matagal ko ng experience yan. Bata pa ako, yun ang pagturo ng driver na nagturo sa akin. Importante talaga yan. Yung mga single clutch lang, lalo kung walang karga, malambot lang yan. Diskarte mo na yan pag ano. Pero ang importante talaga, ibang-iba. Malaki ang diferensya, lalo na kung loaded ang truck. Hindi mo pwedeng dire-diretsuhin ang kambyo. Halimbawa, nakasigunda ka. Yung dire-diretsuhin mo ang hila ng kambyo, tersera, hindi pwede. Kailangan nasa kumpas ang ano mo, nasa kumbaga sa tugtog, nasa tamang tono. Yung halimbawa, pag minor mo, bilangan mo lang ang kambyo mo, doble ang clutch. Ipakita ko doon sa ano, pag nag-video ako ng ano, yung pag-apak ng clutch, tingnan nyo na lang yung paa ko at saka yung kamay ko, kung ano ang galaw, yun. Kung pahiger ka naman, yung hintayin mo lang yung minor. Basta nakapagbumba ka, bilangan mo lang, 1, 2, yun. Pag nag-video ako na magbibiyahe ako, yun, tingnan nyo, yan ang iaano ko sa susunod na video ko. Tingnan nyo kung anong forma. Basta ang pinaka-importante dyan, kahit masubukan nyo, pero yung iba, sasabihin na, pumapasok naman kahit single clutch lang. Hindi, parang may ano yan, maganit. Lalo na kung ang karga ng truck nyo nasa mga 20 na, 18, 20 tulinada. Yun, mararamdaman nyo yan na talagang ano siya, yung may parang maganit. Minsan sasabit pa yan. Hindi katulad ng hinay lang, pag naggaling kang segunda, puntang tersera, yun, bumbahan mo. Tapos hintayin mo lang yung minor, itutok mo lang doon sa pasukan. Pag minor ng makina, hilain mo lang siya ng mga 50%, hilain mo lang. Huwag mong unahan ang ano, huwag mong unahan ang yung paghila ng kambyo na hindi ka pa nagmi-minor kasi sasabit yan. Kasi aabutan yung synchronizer ng aabutan mo yung hindi pa parang hindi pa lumuluwag doon sa gear yung synchronizer. Mararamdaman mo yan lalo na kung loaded. Sa walang karga, hindi mo masyadong ramdam yan. Kasi hindi naman sumisikip talaga ang synchronizer doon sa gear. Mararamdaman nyo yan yung sinasabi ko kung loaded ang truck. Yan, ikambyo nyo ng ano. Yan ang ano, yung kaya ko inaano ito na importante ang pagrevolusyon sa papuntang low gear. Yun lang. Double clutch din. Parehas din ang kurma ng high gear at saka low gear ang pagkambyo ng kambyo, nagbubumba. Ang pinagkaiba lang yung magre-revolusyon ka. Kahit hindi ka mag-minor ng ano, kung pa low gear. Ano lang, halimbawa naka-revolusyon ka ng permi, naka-revolusyon ka ng mga 10 RPM, tapos basta ibumba mo lang, ibalik mo lang, sabay mo lang ng ano, release. Mararamdaman mo yan na malambot. Diyan sa ano ka, sa walang karga, hindi mo masyadong ano yan, pero mas maganda talaga kung nagbubumba. Doon naman sa loaded, kung hindi ka nagbubumba, mararamdaman mo yan kung doble ang apak mo sa high gear ka, mararamdaman mo yan malambot, walang sabit yan. Basta hintayin mo lang yung minor ng makina, itutok mo lang doon sa pasukan. Pag minor, ano na yan, hihigupin na lang yan. Mabilis lang ang cambio mo sa ano, halimbawa segunda, mabilis lang ang release mo para maunahan mo doon sa pagtutok ng tersera. Hilain mo lang kahit 50%. Kung sakali man tumigas ang cambio, pag ano mo, halata mong tumigas tapos naka-minor na ang makina, talagang nasa 5 na lang ang RPM, huwag mo ituloy. Ibalik mo yung clutch mo sa taas, revolution mo, katapos ibalik mo din sa baba. Yan, papasok na yan. Kasi kung pipilitin mo yan na nakababa ng minor mo, 5 RPM na, parang sasabit na yan, yung trrrr, ganun. Ganyan, maririnig mo yan, maramdaman mo yan. Kaya sa susunod na ano ko, kung makabiyahe ako, yung gagamitan ko ng clutch, yan, para maklaro yung paa ko. Diyan, doon nyo na lang tingnan yung pag ano ng clutch. Sige, sa susunod lang. Salamat sa ano nyo.